Matapos ngang magsagawa ng ocular inspection si Senator Bato de la Rosa sa kapihan sa May Socorro, Surigao del Norte, lalong tumibay yung paniniwala niya na ang SBSI ay isang kulto. Nasabi ito ni Senator Bato matapos sa isinagawa niyang inspection sa loob mismo ng kapihan na kung saan nakita nga niya doon yung sinasabing sementeryo na kung saan karamihan daw sa nakalibing dito ay mga bata o mga sanggol. Napansin din daw niya na nung magkaroon sila ng dialogue together sa mga members ng mga SBSI, kapansin-pansin daw na pare-pareho halos yung mga sagot nitong mga miyembro sa mga tanong niya. Kumbaga uniform pati yung mga sagot nitong mga members. Na halatang halata raw na pinaghandaan yung mga sagot nila kahit na rin daw yung sementeryo na sinasabi ay halatang bago lang ginawa dahil nga alam nitong mga members ng SBSI na nasa kapihan na may pupuntang representatives galing sa Senado na kinabibilangan nga ni Senator Bato at mga representatives ni na Senator Pimentel at Senator Hontiveros. So dahil nga may nauna ng abiso na may pupuntang mga taga-Senado para magsagawa ng ocular inspection sa lugar nila, natural maghahanda sila para mapagtakpan nila ang anumang pagdududa tungkol sa organisasyon nila na sinasabi nga nila na hindi sila mga miyembro ng kulto. Nakakagulat kung napanood ninyo yung video na kung saan pinuntahan ni Senator Bato yung sinasabing sementeryo ng SBSI na karamihan ng nakalibing doon ay mga bata o mga sanggol. Yung iba 1 day old pa lang, yung iba 2 days, yung iba 1 month, na parang nakapagtataka kung ano ang dahilan na ganun kaaga na binawian ng buhay itong mga sanggol at mga bata. Sabi nga ni Senator Bato, malamang kulang sa child care itong kapihan. At ayon nga sa sekretary ng SBSI, nakausap mismo ni Senator Bato, sinasabi niya, meron naman daw silang mga first aiders na mag-a-assist sa sinumang nangangailangan ng medical help. First aiders lang ang meron sila. And to think, ang kailangan ng mga batang ito ay professional help na manggagaling mismo sa mga doktor. Katulad halimbawa ng mga doktor na OB-GYN o di kaya ay mga pediatricians o di kaya mga specialista sa mga neonates na siyang may expertise para gamutin itong mga taong ito. Lalong-lalo na kahit itanggi man nila, may mga nangyayari talagang mga child marriages sa loob ng kapihan. At dahil mga batang ina ang involved dito, most probably, yung mga isinisilang nila ay mga premature babies o di kaya ay kulang sa pag-aaruga o sa pangangalaga, lalong-lalo na sa nutrisyon nitong mga infants. At sa palagay ko, ito yung mga dahilan kung bakit maraming batang namamatay o mga sanggol na namamatay dun sa kapihan. Dahil hindi kaya ng mga first aiders lang na bigyang lunas itong mga premature babies na alam natin posible na mangyayari sa mga batang ina. At dahil mga batang ina sila, sigurado rin na wala silang alam sa proper infant care. So kailangan meron talagang isang proper pediatrician na magga-guide sa kanila kung paano ang tamang pangangalaga sa isang sanggol. At dahil nga mga first aiders lang ang meron sila, natural, magiging mataas ang percentage ng death, lalong-lalo na sa mga infants. Nakakagulat din yung sinabi ng isang magulang sa harap mismo ni Senator Bato nung nagkaroon sila ng dialogue na kung saan sinabi ng isang ginang kung halimbawa daw na in love or nagkakaroon ng pag-iibigan ang kanilang mga menor de edad na anak, ay wala na daw silang magagawa doon. Tama bang sabihin ng isang magulang ang ganon? And to think, menor de edad yung mga bata na sinasabi. Kaya nga may sinasabing parental authority para ito sa mga menor de edad na alam natin hindi pa kayang gumawa ng mga desisyon sa buhay, lalong-lalo na ang magkaroon ng pamilya sa murang edad. So para ano pa na magulang sila kung hahayaan lang din nila at hindi nila gagabayan itong mga anak nilang mga menor de edad at hahayaan na lang nila na mag-asawa ang mga ito. Hindi ba nila naiisip na wala pa sa kakayahan ng mga menor de edad na ito ang magtayo ng sariling pamilya? May ultimo kung paano nila buhayin ang magiging mga anak nila ay sigurado ako hindi nila alam. Lalong-lalo na wala silang mga hanap buhay. And again, dahil nga mga menor de edad sila. So dun sa sinabi ng magulang na yun, sa dialogue sa kanila ni Senator Bato, pinapatunayan niya lang na meron nga talagang nangyayaring child marriages sa loob ng kapihan. At yun ay kinukonsinti nila. Ayaw man nila aminin na nangyayari ito dahil sa utos ng kanilang mga leaders. Kahit pa pinapalabas nila na bukal sa loob nila na mag-asawa ng maaga yung mga anak nila, hindi pa rin ito kapanipaniwala. Ang mas kapanipaniwala dito ay yung blind obedience and loyalty na binibigay nila sa mga leaders nila sa loob ng kapihan. Tama yung sinasabi ni Senator Bato na hanggat kaya nilang pagtakpan yung mga leaders nila ay gagawin nila. Halatang halata rin na yung sementeryo na kung saan pumunta si Senator Bato ay bago lang ginawa. Ibig sabihin nito, hindi yun ang totoong sementeryo na meron sila. Ginawa lang nila ito dahil alam nila
na magkakaroon ng ocular inspection doon si Senator Bato at iba pang mga representatives ng Senado. Kasi kung mapapansin din natin, yung mga krus na nandun sa sementeryo ay mukhang mga bagong pintura pa. Niwala rin silang death certificate na maipakita ito sa mga inilibing nila. At alam natin, bawal ito dahil importante ang mga death certificates ng mga namamatay. Lalong-lalo na sa isang community na kung saan maraming mga bata at sanggol ang namamatay. Katulad dito sa Kapihan. Dahil sa death certificate, malalaman doon kung ano yung mga dahilan ng ikinamatay nitong mga bata o mga sanggol. At makikita rin dito kung meron bang epidemya na nangyayari na kung pare-pareho ba yung mga sakit na dumapo dito sa mga sanggol o mga bata na pwedeng mabigyan ng solusyon ng local government unit. Pero dahil walang mga death certificates, nagiging malaking katanungan kung ano nga ba talaga ang dahilan at bakit gano'n na lang karami yung mga sanggol at mga batang namatay doon at bakit gano'n kaiikli yung mga buhay nila. Malamang ito mga miyembro na nasa loob ng Kapihan talagang ipaglalaban nila na hindi sila maalis doon sa loob ng Kapihan. Lalong-lalo na ngayon na sinuspinde ng DENR ang agreement between SBSI and DENR para gamitin yung 353 hectares na lupa na sakop ng SBSI doon sa Kapihan dahil nga nakitaan ito ng mga violations. Sa ngayon kasi hindi pa pinapatupad yung pagpapaalis sa mga naninirahan doon due to humanitarian reasons. Kumbaga dahil wala pang eksaktong malilipatan na maaaring ibigay ng local government unit ng Socorro dito sa mga taga-Kapihan na kung saan makapamuhay sila ng maayos sa labas, ay hinahayaan na muna silang manatili sa loob ng Kapihan. At ang dahilan kung bakit talagang ipinaglalaban nila na hindi sila maalis doon sa loob ng Kapihan, dahil nga karamihan sa kanila wala na silang babalikan sa labas ng Kapihan. Wala silang mga sariling bahay dahil yung karamihan sa kanila ibinenta nga nila yung mga bahay nila mula nang sumanib sila dito sa SBSI sa loob ng Kapihan. Kaya talagang ipaglalaban nila ang SBSI dahil wala na silang ibang matatakbuhan. Not unless kung masusolusyonan ng gobyerno natin na mabigyan sila ng pabahay at pamumuhay sa labas ng Kapihan, that's the only time, sa palagay ko, papayag silang lisanin ng Kapihan. Pero for as long as walang klarong solusyon ang may offer sa kanila, sigurado kong ipaglalaban nila ng patayan ng Kapihan. Pero para sa akin, ang talagang dapat na madiin dito ay yung mga leaders ng SBSI. Kasi itong mga miyembro nila, sumusunod lang ito sa mga utos ng mga leaders nila. So kung meron man ditong dapat managot, ito yung mga leaders ng SBSI na talagang kinorap nila at brainwash itong mga miyembro nila. Maaaring tinakot din nila para sundin yung mga utos nila. Ganito kasi ang typical na kulto. Magkakaroon ng blind obedience ang mga miyembro nila. Hindi dahil sa talagang naniniwala sila, kung hindi dahil natatakot sila dahil sa mga banta kung titiwalag sila. Grabe rin yung tindi ng obedience nila na kahit mga sariling anak nila ay kaya nilang ialay. Masunod lang ang gusto ng mga leaders nila. Kumbaga, tinanggal na nila ang lahat ng mga karapatan na dapat ay meron sila. Ang bumubuhay sa kanila ngayon ay ang bawat utos at bawat salita ng mga leaders nila na pinaniniwalaan din siguro nila talaga na ang mga leaders na ito, lalong-lalo na si Senyor Aguila, ay reincarnation nga ng ating Panginoon. In fact, galing mismo sa mga dating miyembro ng SBSI, sinabi nila na ang gumaganap na doktor sa loob ng Kapihan ay si Senyor Aguila. Isang tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang pinaniniwalaan nilang manggagamot sa loob ng Kapihan. Ang pagiging doktor, alam natin, taon ang binibilang bago matapos ang kursong ito at matawag silang doktor. Pero si Senyor Aguila na pinaniniwalaan nilang manggagamot sa loob ng Kapihan, ni high school ay hindi nakapagtapos. Di ba ito isang napakalaking kalokohan? At hindi ko maisip kung paano sila naengganyo na maniwala na kayang gamutin ni Senyor Aguila ang anumang karamdaman na meron sila. Ganon katindi ang naging impluensya nitong mga leaders ng SBSI sa mga miyembro nila. Pinangakuan sila ng kaligtasan. Pero ang totoo nito, sinasadlak sila sa kamangmangan at kahirapan. Kaya para din sa akin, dapat nang matigil itong kulto ng SBSI at mapanagot itong mga leaders sa ginawa nila, hindi lang sa mga nasawing mga miyembro nila, kung hindi pati na rin dito sa mga miyembro nila na talagang nauto nila sa mahabang panahon. Wala nga lang nakitang private army at yung sinasabing Shabu Laboratory sa loob ng Kapihan. Well, dahil nga siguro nakapaghanda sila na linisin nila yung Kapihan bago dumating itong mga taga-Senado. Pero ako personally, naniniwala ako na may private army sa loob ng Kapihan. At may ibang negosyo, maaring illegal, sa loob ng Kapihan. Kasi paano naman sila nabubuhay sa loob kung wala silang mga hanap buhay? Sa dami ng mga miyembro na more than 3,000 members ang meron doon sa loob ng Kapihan, saan sila kumukuha ng pantustos nila sa araw-araw nila?
Kaya sana nga mapabilis ang case build-up laban dito sa kultong ito. Nang sa ganon, matigil na yung mga kalokohan nila, yung mga pagkokorap nila sa mga kaisipan ng mga miyembro nila at yung mga pang-aabusong ginagawa nila sa mga miyembro nila. Oras na para matigil ito at mapasara ang kapihan at mapanagot ang mga taong nasa likod ng kultong ito.